Nagulat kasi talaga ako ng sobra nung nakita ko lumuhod sa harap ko si Bebo. Ang iyak-iyak na talaga ako nung bigla niya sinabi sa akin. Dahil bored nga kami pareho ni Bebo ngayon. Kesa mag-away kami, naisipan na lang naming umalis. Pagkasundo niya nga sa akin, wala pa kaming idea pareho kung saan kami pupunta talaga. Habang nag-iisip nga ako, nakita ko tong si Ali na nakasakay sa tricycle. Pauwi na siguro siya galing sa mansyon ni Lolo Sir. Dahil malayo-layo na yung napuntahan namin, naisipan na lang namin magpunta dito sa Philippine Arena. Saktong-sakto nga dahil pareho naming first time makarating dito. Nagulat nga ako tumawa si Bebo kasi nakita niya tong signage na to. Kala niya daw kasi nabulol lang yung gumawa dahil Enlet yung nakalagay. Ikot-ikot lang kami hanggang makarating kami dito sa Siargao, char. Nagtanong lang kami sa mga guard kung ano yung pwedeng puntahan dito sa Philippine Arena at ito yung sinabi nila. Dating nga namin dito, bumili na agad kami ng ticket ni Bebo. Dito nga kami nagpunta sa The Garden. Aga-aga pa nung time na to kaya wala pang masyadong tao. Halos kaming dalawa nga lang yata ni Bebo yung nasa loob. Pagpasok pa nga lang namin, nakakita na agad kami ng mga lovebirds. Lovebirds ba yun, guys? Ba't ang lalaki? Grabe, sobrang tahimik ng place na to at hindi makabasag pinggan talaga. Pansin nga namin ni Bebo na napakadaming ibon dito. Wala pa naman kami ibang ginagawa kundi maglakad-lakad lang dahil napakagaganda ng mga flowers nila dito. Meron nga silang spot dito na parang bigla kang pumasok sa Japan. Ganito din kasi yung mga park sa Japan. Sobrang tahimik tapos napakalinis. Pero yung spot na to, tinatawag pala talaga nilang Japanese place. Sabi nga sa akin ni Bebo, first time lang daw niya makarating sa mga ganitong park. Siyempre, kapag ka mga lalaki, hindi naman talaga mahilig magpunta sa mga ganito. Lakad-lakad lang kami ni Bebo at hindi namin talaga alam kung paano kami mag-e-exit dito. Tinundan lang namin yung mga daan at nakarating na naman kami sa maraming ibon. Ang galing nga ng mga ibon dito pero hinahanap ko talaga yung nagsasalitang ibon. Kaya tuwing may madadaanan kaming mga ibon, kinakausap ko lahat. Pero so far, wala pa sumasagot talaga sa akin. Maya nga sa paglalakad namin, meron kaming nakitang maliit na kubo. Sabi nila meron daw tao dito sa loob, kaya naman kinatok ko agad. May nakita nga kaming maliit na bridge. Sabi ni Bebo maglakad daw kami pareho doon. Stop nga kami pareho dahil meron siyang pinakikita sa akin. Hindi ko naman inaasahan na dito talaga ito mangyayari. Noong mga time na to, parang huminto talaga yung pag-ikot ng mundo ko. Nagulat kasi talaga ako ng sobra nung nakita ko lumuhod sa harap ko si Bebo. Ang iyak-iyak na talaga ako nung bigla niya sinabi sa akin. Ayusin ko na yung sintas mo. Buti na lang talaga nakita agad ni Bebo yung sintas ko dahil marami pa kaming pupuntahang bato-bato. Alam ko naman nag-e-expect pa kayo ng iba. Huwag kayong mag-alala, pare-pareho tayo. Char. After no, nagpunta naman kami dito sa Cactus Island. Siyempre, ano pa ba ang makikita dito kundi kakaktusan? Ganito yung mga itsura nung binibili kong tagsi 50 pero dito malalaki yung mga cactus nila. Kung kasama talaga si nanay dito, naku, tuwan-tuwa yun. Nagulat nga ako kasi may mga nakita akong malalaking butiki. Sumunod nga na pinuntahan namin itong flower glass dome. Pagpasok namin dito, para akong hinipan ng sobrang lakas dahil nahimasmasan talaga ako. Malamig kasi dito dahil naka-aircon, kaya namahinga muna kami dito ni Bebo. Gaganda ng mga halaman dito. Pero dahil sobrang init nga sa labas, halos ayoko na talagang lumabas. Kaya nung nawala yung mga tao, tumapat talaga kami ni Bebo sa aircon. Sobrang pawis na kasi kaming dalawa. Mga 15 minutes siguro kami nagstay doon tapos lumabas na rin kami. At nagulat kami pareho kasi sobrang lawak pala nitong The Garden. Kala kasi namin, maliit lang to at parang garden lang talaga. Tapos nagulat kami nung pagpunta namin dito, ang lawak pa pala. Saya-saya nga ni Bebo kasi nakakita siya ng camel dito at isang reindeer. Biruin mo yun, nasa Bulacan ka lang nakakita ka pa ng camel. Ang galing. Dito naman sa kabilang side, meron kaming nakitang zebra. At hindi pa nga dyan nagtatapos dahil napakalawak pa nitong The Garden. Pero pahipahinga din pag may time. Tuwa nga ako kasi perfect na perfect din to para sa mga bata. Hindi ko rin na-expect na may mga ganito dito. Ang galing. Sigurado talaga matutuwa ang mga bata kapag nakarating din dito. Kasi pati ako nalula talaga sa lalaki ng mga stante dito. In fairness, nag-enjoy ako kasi favorite ko talaga si Hello Kitty. Maya-maya nga dahil marites kami ni Bebo, sinilip namin kung anong meron dito sa Candyland. Grabe, wala na namang katao-tao. Pero ang ganda-ganda ng lugar na to kasi punong-puno talaga ng mga candies. Dahil super uhaw na rin kami ni Bebo, nag-try kaming umorder dito kahit lemonade lang. Hindi na nga kami kumain dito, para sa labas na lang kami maghanap. Tuwang-tuwa talaga ako sa mga candy dahil mahilig ako sa mga ganitong candies. Grabe nga, sobrang lalaki ng mga superheroes dito. Bala ko nga sana mag-apply kaya lang hanggang tuhod lang ako. Kita ko nga to sa Aquaman, grabe ang laki ng kamay niya, natawa tuloy ako. Sa sobrang likod ko nga, naabutan ako ni King Kong at balak na akong agawin kay Bebo. Pero okay lang dahil magkakulay naman sila. Di ba sabi ko naman sa inyo mag-e-enjoy talaga ang mga bata dito. At hindi pa nga natatapos ang paglalakad namin ni Bebo dahil meron pa kaming nakitang malaking panda.
Finally, eto na talaga ang pinakadulo at pinakataas ng The Garden. O diba para ka lang nasa Tagaytay pero sa Bulacan lang yan. Pabalik na nga kami, nadaanan pa namin tong ubod ng laking teddy bear. Picture lang kami doon tapos nagdesisyon na rin kaming umuwi. Sobrang sulit ng 300 pesos na entrance fee dito. Sayang lang hindi pa open tong Animal World. Siguro pinapaganda pa talaga nila. Pagod na rin naman kami dalawa ni Bebu at sobrang saya ng experience namin dito sa The Garden. Kaya naman mag-visit na rin kayo dito sa The Garden, Ciudad de Victoria, Bukawe, Bulacan! Shoutout nga pala kay Raiden, Jasmine, Nerissa, Jonah, Palomo Maria, Caroline, Isang Ramos, Angela ng South Cotabato, Jasmine Nelly at sa baby niyang si Caleb. Shoutout po sa inyo lahat! Yun lang naman! Salamat!